Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa mga kababayang overseas Filipino workers at mandaragat sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayan na po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programa, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, let's move forward. Ang mga salitang binitawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pakikipagpulong sa economic team ng bansa. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na magpapatupad ng tunay na reforma at konkretong aksyon ang Administrasyong Marcos upang mapaangat ang ekonomiya ng ating bansa. Ayon kay Castro, kabilang ang digitalisasyon sa mga estratehiyang ipatutupad para maisakatuparan ng pagbabago sa ekonomiya. Tunay na reforma at Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na huwag subukan na magsumite ng maling report hinggil sa progreso ng kanilang mga proyektong pang-imprastruktura. Kasunod ito ng utos ng Pangulo na pabilisin ang mga tinatayong proyekto na pang-imprastruktura ng pamahalaan, lalo na ang mga silid-aralan. Ayon kay Undersecretary Castro, mahigpit na pinamomonitor ng punong ehekutibo sa mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga proyekto, kaya magsusumite sila ng report kada 2 linggo. Anang Palace Press Officer, bubuo sila ng monitoring mechanism para matiyak na tama at hindi pinalalabis ang progress report na ipapasa ng mga tanggap. nag-uutos din ni Pangulong Marcos Mga Pilipino saan man sa mundo, ang Pilipinas ngayon.
Naniniwala ang Malacanang na nakikita ng mga negosyanteng investor sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang labanan ang katiwalian sa bansa. Sa kabila ito ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga ito para mamuhunan sa ating bansa. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, bagaman iilan pa lang ang nadedetine ay may warrant of arrest nang na-issue laban sa ilang mga sangkot sa anomalya sa flood control. Gate ng Palace Press Officer, kailangan pang paigtingin ang mga ginagawa ng gobyerno para mapanagot ang mga may sala at sangkot sa korupsyon sa bansa. Ito'y upang maibalik ang tiwala sa gobyerno, hindi lang ng mga mamumuhunan kundi maging ng mga mamamayang Pilipino. Pagka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin. Para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, isasama ng Korte Suprema sa kanilang agenda ang petisyon ni dating Congressman Zaldico na humihiling na ipawalang bisa ang resolusyon ng Ombudsman na sampahan siya ng kaso. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, tatalakayin ng mga mahistrado ang petisyon ni Ko. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang epekto ng petisyon ni Ko sa naging ruling ng Korte Suprema noong Nobyembre 2025 na nagbabawal sa mga fugitive o pugante na humiling ng judicial relief. Sinabi pa ni Ting na agad silang magbibigay ng karagdagang update kung may bagong impormasyon ukol dito. Si dating Congressman Zaldico ay may warrant of arrest kaugnay ng mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents. Ito'y matapos siyang masangkot sa anomalya sa mga flood control projects. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan, partikular ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa bansang Sweden kaugnay ng pagtugis kay dating Congressman Zaldico. Kasunod ito na balitang pumirma ng isang petisyon para sa Supreme Court si Zaldico sa isang notary public sa Stockholm, Sweden nitong January 15. Nanindigan si DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong multiple foreign passports si Ko bukod pa sa nakansela nitong Philippine passport na ginagamit niya upang makatawid sa iba't ibang bansa sa Europa. Nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Interpol para i-flag ang foreign passport na ginagamit ni Zaldico. Pag lalabas siya ng Europe ngayon, i-red flag talaga. Di ba ngayon nakita niyo yung Egypt? Di ba marami, buong mundo naka-Egypt na eh. So kung dadaan siya ng gano'n, mapa-flag kagad talaga siya. Very limited yan. Sa Europe kasi wala silang borders eh, di ba? So very limited. Hindi siya makaka-check-in sa mga hotel kasi yung mga credit cards rito frozen na eh. Maliban, kung alam namin, mga $100 million ang dinala niya abroad via crypto eh. Kung ayun na nagagamit niya. Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, nabanggit din ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagdala umano si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ng nasa $100 milyong na cryptocurrency sa pagtakas nito sa ibang bansa. Ang cryptocurrency umano ang ginagamit nito habang nasa ibang bansa. Dagdag pa ni Remulla, marunong talaga sa krimen si Ko, lalo na sa pagplano ng pagtakas. Criminal talaga. Marunong talaga sa krimen. Pati escape route ng pera, escape route ng bahay niya, kung saan siya titira, alam niya. Escape route ng pera, meron siya. Escape route kung paano siya iikot, alam niya rin. Criminal talaga. More than a congressman, more than a businessman, mo sa criminal.
Department of the Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagpapatuloy ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at tinutupad ang mandato nito sa kabila ng pangamba hinggil sa paggamit ng public funds. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hinihintay lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ulat ng ICI bago magdesisyon tungkol sa hinaharap nito. Giit ni Castro, fully operational ang ICI habang tinatapos ang kanilang gawain at may itinakdang petsa para sa pagsusumite ng nasabing ulat. Itinanggi rin ng opisyal na nasasayang lang ang pera ng mga nagbabayad ng buwis dahil sa patuloy naman anya ang operasyon ng ICI. There is no money spent na we can say that it's just wasted. No. The people in the ICI are still working and investigating the documents given to them. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nanindigan naman ang National Police Commission o NAPOLCOM na malaya sa anumang impluwensya ni Atong ang kanilang ahensya. Ito ang naging pahayag ni Vice Chairperson Rafael Calinisan kasunod ng pagbubunyag nito na 2 beses umano silang sinubukang aregluhin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Calinisan, una nang tumawag ang gaming tycoon na si Atong Ang noong July 12, 2025 upang humingi ng tulong na maisalba ang mga pulis na inaakusahan sa kaso. Matapos ito, isang grupo na hindi pinangalanan ni Calinisan ang umano'y nakipag-ugnayan para sa kaparehong pakay. Ngayon lamang ito ibinunyag ng opisyal dahil nagpapatuloy pa noon ang case build-up. Bagamat hindi umano nauwi sa pag-alok ng pera, ibinabahagi niya ito ngayon bilang transparency sa taong bayan. Nilabas na namin yung aming resolusyon, aming desisyon. Dinismiss na namin lahat ng mga involved dito sa Sabongero case. Pati yung isang general, ang recommendation namin removal from the police service. So tapos na as far as NAPOLCOM is concerned yung mga kaso. So I think I owe it to the Filipino people, malaman ng tao ano bang talagang tunay na nangyari. I want to be transparent. Na ito nga, sinubukan tayo aregluhin ni Atong Ang. National Police Commission, NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakabinbing housing project sa Caloocan City tatapusin na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at ng Social Housing Finance Corporation o SHFC. Si Ray Ferrer sa report. Ininspeksyonan ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang hindi natapos na urban housing project sa Caloocan City. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, may isang dekada nang natigil ang konstruksyon ng Alyansang Mamamayan ng Caloocan Housing Cooperative at Hopeville Phase 2 Homeowners Association Incorporated sa Barangay Bagumbong at Genesisville Homeowners Association Incorporated sa Barangay Camarin. Sinabi ni Secretary Aliling, pinasimulan ang housing project noong 2014 at 2015. Ipagpapatuloy ito sa ilalim ng Pambansa Pabahay para sa Pilipino Program ng Pamahalaan. Kapag nakompleto na ang 35 row-rise buildings, aabot sa 5,000 benepisyaryo ang makikinabang dito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Tourism o DOT Chief sinigurado ang kaligtasan ng mga turistang magtutungo sa bansa. Mag-uulat si EJ Lazaro.
Tiniyak ng Department of Tourism o DOT na pangunahing tututukan ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga turista na nagtutungo sa bansa, lalo na ng mga South Korean na nananatiling pinakamalaking tourism market ng Pilipinas sa loob ng 15 taon. Sa ASEAN Tourism Forum 2026 sa Cebu City, nakipagpulong si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa mga opisyal ng Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism na pinangunahan ni Vice Minister Kim Dae-hyun. Tinalakay sa meeting ang posibleng mas pinalawak na air connectivity at mga isyong nakakaapekto sa turismo, kabilang mga travel alert na inilalabas na ayon sa kalihim na maaaring dahil sa ilang mga isolated na insidente. Bilang suporta, pinalalakas ng DOT ang Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection o TOPCOP program, kabilang pagsasanay sa mga pulis na magsalita ng Korean. Kasama rin dito ang Tourist Assistance Call Center na may Korean-speaking agent para sa agarang tulong sa mga turista. Sa kaganapan ding ito, binigyang diin ni Frasco na seryoso ang gobyerno sa pagprotekta sa mga dayuhang bisita at sa pagpapatatag ng imahe ng Pilipinas bilang ligtas at maaasahang destinasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Programang solarization sa buong lungsod isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Quezon. Pagbabalita si Mary Rose Rosero. Sinimulan na ng pamahalang lungsod ng Quezon ang programa nitong solarization sa lahat ng pag-aari ng lungsod sa pamamagitan ng paglipat sa mga mapagkukunan ng renewable energy. Mahigit 1,000 solar panel ang nakatakdang ilagay sa mga paaralan at ospital na pag-aari ng lungsod kabilang ang Rosario Maclang Bautista General Hospital, Novaliches District Hospital at Quezon City General Hospital. Bahagi ng programang ito ng mga inisyatibo ng lungsod sa pagtitipid at pagbabawas ng enerhiya na naglalayong bawasan ang pagdedepende sa non-renewable energy sa pamamagitan ng paggamit ng solar energy. Narito ang pahayag ni Attorney Dale Peral, ang City Engineer ng Quezon City Government. And before po we energize the solar PVs po ng ating mga public schools, nasimulan na rin po nating i-energize na una yung some of our institutional buildings, lalo na po dito sa City Hall. So nagawa na po natin to, sir, before these schools. Itong schools naman po is recent namin na na-energize at meron pa tayong mga i-energize pang iba. Tuloy-tuloy lang po ito. Yun is part of actually the 14-point agenda of Mayor Joy Belmonte to insofar as yung infrastructure po natin improvement as well as environmental protection. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nagsagawa ng konsultasyon sa publiko ang Department of Science and Technology o DOST kaugnay ng pagsasapinal ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP. Sa panayam ng programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DOST Philippine Council for Health, Research and Development Executive Director Dr. Jaime Montoya na malaki ang tulong ng pakikipag-usap nila sa mga stakeholder upang bigyang kalinawan ang ilan sa mga concern ng mga ito. Kabilang sa mga pangunahing usapin sa konsultasyon ang pagtitiyak na walang pagdoble o overlap sa mga isinasagawang pananaliksik sa virology at pagbabahagi ng pangangailangan ng pribadong sektor para sa paggawa ng bakuna. Napakaganda po ng kanilang mga question na ibinigay na siguraduhin daw namin na lahat ng aspeto ng Virology and Vaccination of Philippines ay kasama sila at meron silang papel. At sinabi nga namin sa kanila na napakahalaga ng kanilang papel dahil po anuman po ang madidiscovery na bakuna sa VIP, ito po ay ipapasa rin sa ating mga private sector o sa industry para ipagpatuloy nila at i-manufacture o i-produce po ang bakuna.
Ng VIP ang inisyatibo sa pananaliksik at magpapaunlad ng bakuna sa bansa. Ito ay upang matiyak ang sustainability ng bakuna sa panahon ng pandemya, masusuportahan ang National Immunization Program ng pamahalaan at mapapahusay pa ang local vaccine industry sa bansa. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang RA 12290 o Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP Act noong Setyembre 19 taong 2025. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinimulan na ang pagtatayo ng pasilidad ng Vaccine Institute sa New Clark City Special Economic Zone sa Capas Tarlac bago pa man maisabatas ang RA 12290 o Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP Act. Ayon kay DOST, Philippine Council for Health Research and Development Executive Director Dr. Jaime Montoya, 5 ektarya ang ibinigay ng Bases Conversion Development Authority o BCDA para sa infrastrukturang ito. Nakapaloob sa pasilidad ng Training Center, Administration Building, Biosafety Laboratory, Greenhouse Animal Laboratory at High Containment Facility. Sinabi ni Montoya na posible nang magbukas ang Vaccine Institute sa taong 2027. Kasalukuyan po ay nagsimula na ang konstruksyon ng infrastruktura ng VIP sa nasabing lugar. So, sa pangkalahatan po, kung tayo ay masusunod ng plano natin, ay maaaring maging operational na po yung institute ng 2027. Okay. No? Basta po available po yung mga pondo at tuloy-tuloy po ang construction. Pero po ang full operations po, tinatawag mo full operations, kasama na po yung high containment, it will take longer po. So mga 5 taon pa yan para po magkapitol. Pero maganda po na sinisimulan na natin ngayon para po sana naman ay bago mangyari yung kung magkakaroon man tayo ng susunod na pandemya ay handang-handa na po ang pasilidad. Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, Executive Director Dr. Jaime Montoya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, bukod sa infrastruktura, mahalaga ring siguraduhin ang pagkakaroon ng mga ekspertong magpapalakas o magpapalakad sa operasyon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP. Kaya naman, pagtitiyak ni Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, Executive Director Jaime Montoya, handa na ang mga dalubhasang virologist ng DOST upang isakatuparan ang VIP. Nariyan ang mga siyentipiko mula sa Balik Scientist Program, mga scholars na sumailalim sa training hinggil sa iba't ibang aspekto ng paggawa ng bakuna at mga mananaliksik mula sa iba't ibang institusyon. Balik Scientist Program natin, alam niyo po noong sinisimulan pa na natin pinaplano ang VIP, katulong na po natin ang ating pinakamagagaling na siyentipiko na kasalukuyan pong nasa ibang bansa, base po sila doon, pero sila po yung umuwi dito para tayo tulungan na itayo itong VIP. Bukod po doon, tayo po ay may malawak na programa, scholarship program, na patuloy po tayong nagpapadala ng mga taong magte-train on virology at sa iba't ibang aspeto po ng paggagawa po ng bakuna. Ikatlo, sinimulan na po natin even before po maitayo yung pasilidad, yung tinatawag natin Virology and Vaccine Research Program. So ito po yung mga meron ng kakayahan na gumawa ng bakuna, gumawa ng pananaliksik tungkol sa bakuna, na gumawa po ng research, no? Ngayon, at ongoing na po yan, para po hindi po magsisimula yung mga research kapag natayo na pa lang yung institute. Kahit ngayon, na hindi pa rin tatayo, nagsisimula na po yung research sa iba't ibang institusyon na may expertise po dito sa ating bansa. Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development Executive Director, Dr. Jaime Montoya.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, magpapaalala muna ang himpilan. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mabalita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Region 2, nakapagtala ng mahigit 1.3 milyong turista o tourist arrivals nitong taong 2025 ayon sa Department of Tourism o DOT. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Uminatan na inabisita tareyon dos turi na pasanga dagun. Yaw ay base ta report na nalawan na Department of Tourism Regional Office 2. Base ta listahan, igay maturo 1.35 million tourist arrivals. Uminatan na ta 21.93% kumpara turi 2024. Maturo 1.34 million tao e domestic tourists. Igagapa 12,000 na dayo nga bisita. Probinsya na Cagayan, ipinakakaruan ta nakarecord nga igay imaturo 574,000 na turista. Tumunok Isabela ta 534,000, Nueva Vizcaya 214,000, Batanes 17,000, at Quirino na 14,000. Ta nakaginga bilang na turista, igay imaturo 5.6 billion pesos na nagastos data rayon, 5.5 billion pesos tao ay domestic tourists, maturo 111 million gapa ta foreign tourists. I-top 10 na dayo nga nasyon nga nabisita ta rayon ay USA, India, Korea, Guam, Taiwan, China, Canada, Japan, United Kingdom, at Malaysia. Yato ni balita nagafu ta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudal Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. City Charter Amendments ng syudad ng Baguio hindi maipila sa Kongreso dahil sa di-aprobadong land swapping sa bayan ng Tuba, Benguet. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Saan pailaeng ang naipila ni Baguio City Congressman Mauricio Dumogan tipan nakaamyandar ti City Charter ti syudad gaputa maor uray tipan nakaaprobar ti land swapping itinagbaitaan ti syudad ti Baguio ken munisipyo iti Tuba, Benguet. Sigun kini Dumogan kasapulan ang maipinal ti pan nakabukel ti land area ti syudad kasagudayan ti linteg saan laeng apara iti political jurisdiction ngem ket di karaman ti komputasyon ti share iti national tax allotment. Ti nasurok may sa siglo a City Charter, ti mangipaay iti umno a solusyon kadagiti agdama a parikot ti syudad, ken makaarami dagitoy kadagiti plano iti masakbayan. Ti amyenda sigun pay kini Dumogan ti mangrisot iti isyo a pinarnuay, ti sigud a kongresista ti syudad amang mangted iti bilag iti sanggunyang panlalawigan ti Benguet, amang rebisa kadagiti resolusyon ken ordinansa nga inaprobaran ti sanggunyang panlunsod. Impeteng na asaan ang mabalin ang mapasamak daytoy gaputa ti Baguio City kat maysa nga independent city saan a component city ti Benguet.
Marisot matlaeng ti issue ti disposisyon dagiti alienable and disposable public land manipod iti town site sales application nga agturong iti miscellaneous sales. Damag manipod ditoy Baguio City. Siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Commission on Elections o COMELEC-VIRAC pinaigting ang mobile registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2026. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP-VIRAC. Hindi pabor si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Sa regular nga press conference ang gobernador ginpahayag sini nga hindi ang screening ang problema sa natabo nga pagwaras ng pasahero sa paluparan. Suno sa iya, nakita mismo sa screening sang paluparan ng Kutsilyo apang nagpamalibad ini nga ibalik sa mga otoridad ukon magsunod sa kapulisan. Ginpahayag pa ni Defensor nga ang pagkaka sa initial screening nangin desisyon sa Department of Transportation para sa mas mapos kag komportable nga pagbiyahe sa mga pasahero sa Iloilo International Airport. Dagustagos ang pigigibong voter registration kan Commission on Elections para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2026. Sa banuan kan VIRAC, basado sa datos kan COMELEC-VIRAC, nag-abot na sa 11,000 aplikante ang nairehistro sa satellite registration as in Register Anywhere program. Kana kaaging Biyernes, pigibo ang mobile registration sa Kalatagan High School kung sa inpig aprobitsaran inikan mga estudyanteng kwalipikado ng makaboto para makapagparehistro. Apwera sa nasambitan ng eskwelahan, sigon sa COMELEC-VIRAC, mapadagos ang saindang paglilibot sa iba pang mga eskwelahan asin barangay kan Banuaan. Obheto kaini na madagdagan pa ang turnout kan mga botante asin matauan in pagkakataon ang mas dakol pang mga jóvenes na makabali sa maabot na eleksyon. Piging kami naman kan COMELEC ang publiko na samantalahon ang pagkakataon na makapagparehistro nganing makaboto sa BSKE sa November 2, 2026. Gikan sa RP-VIRAC, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Governor Defensor hindi pabor na ibalik ang initial screening sa Iloilo International kasunod ng nangyaring shooting incident sa Paliparan. Magulat si Hope Torrechante ng RP Iloilo. Hindi pabor si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga ibalik ang initial screening sa Iloilo International Airport. Sa regular nga press conference ang gobernador ginpahayag sini nga hindi ang screening ang problema sa natabo nga pagwaras ng pasahero sa paluparan. Suno sa iya, nakita mismo sa screening sang paluparan ng Kutsilyo apang nagpamalibad ini nga ibalik sa mga otoridad ukon magsunod sa kapulisan. Ginpahayag pa ni Defensor nga ang pagkaka sa initial screening nangin desisyon sa Department of Transportation para sa mas mapos kag komportable nga pagbiyahe sa mga pasahero sa Iloilo International Airport. Ginpatpat man sang gobernador, wala man gindula ang x-ray bangod may ara sang screening sa third floor sang paluparan sa departure area. Naibaluan nga sang Enero 28, may pasahero nga nagbitbit sa iya hand carry bag sang Kutsilyo nga ginadilian sa airport apang sang ginusisa nagwaras ang pasahero kag nagpamalibad nga isurrender ang Kutsilyo. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Davao City Agriculturist Office tiniyak na ligtas kainin ang mga isda at seafood na ibinibenta sa lungsod. Narito si Armando Feniquito ng RP Davao. Giklaro karon sa Davao City Agriculturist Office o KAGRO nga luwas gihapon nga kaunon ang mga isda o guban pang pagkaon gikan sa dagat nga ginabaligya karon sa merkado kini human nga migawas ang kabalaka online dihang dunay nahitabong trahedya sa kadagatan kun asa dunay mga patayng lawas nga ginakaon matud pa sa mga isda. Gibot yag ni KAGRO Fishery Resources Management Service Acting Division Head Amy Evora nga walay gipagawas nga advisory gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR nga dili luwas kaunon ang mga isda o uban pa. Apan tambag ni Evora
nga aron makasiguro nga luwas ang gikaon nga isda og seafood, kinahanglan limpyuhan og lutuon kinig tarong. Likayan usab ang magkilaw niini aron makasiguro nga walay kagaw nga makuha. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bangsamoro Region, sinimula na ang paghahanda para sa sagradong buwan ng Ramadan 2026. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Piagpunan din umabang sa tanong sa intero Bangsamoro Region so kapreparadua kumader pa agustulad mga walayran. Para sa giyang kaya pakataling umababara katanaw bulan ng Ramadan sa giyang kaya Raguna 2026. Detalyan din mambu na sumang opisina anta ka institutions, lagit sa public and private sectors ng Manisa na miyagpundan mriri para do. Kailangan din mambu sa mga pitibarangan ng mga dindodagang nga makadisplay din sa mga kinangla nagigimo o mga dato agubay si kusulad bulan Ramadan. Isa ko mga kilay miawi da kalosabad na so possibility po makalakon paman iarga sulangon taman. Anta ka surprise high kuma common necessities detaro panganangkan prutas sa gupad pa na kinanglanwi sa kapamilya. Si kumya nga ipo sa Ramadan na active sa pitibarangan ng mga local government agencies tano sa giyang kaya ingad tano Marawi City si kukap monitora ko prices sa pumamasaan si ko pitibarangan ng mga merkado tano sa Suldes City. Madakalini activities sa nanayaw numabang sa tano ay tilagad agyang kay Provincial Government of Lanao del Sur ako City Government of Marawi para kukaslas lae ko bulan Ramadan. Si sagyang kay Mambu radyo tano sa ingad, badilaboro nagyang kaya Radyo Pilipinas Marawi na piyagpuna ni Ranso Countdown para kubulan na Ramadan 2026. Makapupon si sagyang kaya ingad Islamic City of Marawi sa Kansi Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig pa rin yung mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka pani-paniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Binawasan ni Finance Secretary Frederick Go ang pangamba sa pagbagal ng ekonomiya at iginiit na nananatiling matatag ang Pilipinas kahit bumaba sa target ang 4.4% paglago noong 2025. Sa harap ng Philippine Life Insurance Association, sinabi ni Go na bagamat hindi naabot ng Gross Domestic Product o GDP ang inaasahan ng pamahalaan, mas mataas pa rin ito kaysa sa global average na 2.7% at regional benchmark na 3.8%. Gate niya, hindi dapat ituring na krisis ang pagbaba dahil nananatiling matibay ang mga pundasyong pang-ekonomiya. Dahil dito, kumpiyansa siyang makakabalik sa mas mabilis na takbo ang ekonomiya ngayong taon.
Sa isang panayam, sinabi ni Go na umaasa siyang aabot sa hindi bababa sa 5% ang paglago sa 2026 bagamat dahan-dahan umano itong mangyayari. Binigyan din niya ang pagbabalik ng foreign investors na nagpapalakas sa sektor ng exports ang tinawag niyang bright spot. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ng 8.1% ang exports at 5.1% ang imports noong nakarang taon. Kumpirmado rin na tapos na ang Department of Finance sa pagbuo ng 2026 budget kung saan nangunguna sa pondo ang Department of Public Works and Highways, Department of Education, Department of Health, Department of Agriculture at Department of Transportation. Nananatili rin ang kumpiyansa ni Go sa revenue collection performance ng mga ahensya sa buwis kahit ibinaba ang revenue targets para sa 2026 hanggang 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naghain ng kasong kriminal ang Securities and Exchange Commission o SEC laban sa Villar Land Holdings Corporation, mga pangunahing opisyal nito at mga kaugnay na kumpanya dahil sa umano'y market manipulation at insider trading. Sa reklamong inihain sa Department of Justice o DOJ noong Enero 30, inakusahan ng SEC ang kumpanya ng paglabag sa Securities Regulation Code matapos umano maglabas ng mapanlinlang na disclosures na nakaapekto sa presyo ng shares at nakapanlinlang sa publiko. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso ang chairman na si Manuel Villar Jr., ang pinakamayamang negosyante sa bansa, dating Senadora Cynthia Villar at kanilang mga anak na sina Manuel Paulo, Camille at Mark. Kasama rin ang ilang independent directors at opisyal ng kumpanya. Nakasentro ang investigasyon sa malaking diferensya sa financial reporting ng Villar Land para sa taong 2024. Una nitong iniulat ang total assets na 1.33 trilyong piso at net income na halos 1 trilyong piso. Malayong mas mataas kaysa 1.46 na bilyong piso noong nakaraang taon. Ayon sa SEC, inilabas ang mga numerong ito bago matapos ang external audit. Pagdating sa audited statements, bumagsak ang total assets sa 35.7 bilyong piso. Iginiit ng Villar Land na napilitan itong lumipat mula fair value patungong cost basis dahil sa pagkaantala ng auditor. Nagsabi ang kumpanya na sasagot sila kapag natanggap nila ang formal na reklamo. Inakusahan din ng SEC ang Infra Holdings at MGS Construction ng paglikha ng artificial na demand para sa shares ng Villar Land. Si Camille Villar ay inireklamo rin dahil sa umano'y insider trading noong taong 2017. Giit ni SEC Chairman Francis Lim, determinado ang ahensya na labanan ang mapanlinlang na gawain upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inapurbahan ng Energy Regulatory Commission o ARC ang isang pambansang Uniform Lifeline Subsidy Rate para sa mga mahihirap na consumer. Sa ilalim ng bagong resolusyon, itinakda ang lifeline subsidy sa 1 sentimo kada kilowatt hour sa buong bansa, kapalit ng dating sistema kung saan magkakaiba ang singil depende sa distribution utility. Ayon sa ERC, titiyakin ng pambansang balangkas ang pare-pareho at predictable na diskwento para sa lahat ng kwalipikadong consumer saan man sila nakatira. Ang lifeline rate ay nakalaan para sa mga pamilyang hindi kayang bayaran ang kanilang kuryente ng buo. Sinabi ng komisyon na tinatanggal ng hakbang
na ito ang hindi pagkakapantay-pantay sa subsidy levels at pinalalawak ang saklaw ng Lifeline program sa mas maraming kabahayan. Ang lahat ng malilikom mula sa Lifeline rate ay ilalagay sa National Lifeline Subsidy Fund na pamamahalaan ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SALM upang pondohan ang mga diskwentong ibinibigay sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nagtakda rin ang ERC ng Uniform National Consumption Threshold na 0 hanggang 50 kilowatt-hour na nagbibigay sa marginalized customers ng 100% diskwento sa applicable electricity charges sa loob ng saklaw na ito. Para naman sa mga power distributor na may mas mataas na threshold na aprobado ng ERC, mananatili muna ang kasalukuyang discount structures hanggang maglabas ng bagong direktiba ang komisyon. Binigyan diin ng ERC na ang lahat ng koleksyon ay pass-through charges lamang at hindi bahagi ng kita ng mga power distributor upang hindi maapektuhan ang kanilang operasyon o ang taripa ng kuryente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Target ni Filipina tennis star Alex Ayala na makabalik sa panalo habang naghahanda siyang lumaban sa Women's Tennis Association o WTA 500 Abu Dhabi Open mula Pebrero 1 hanggang 7 sa International Tennis Center sa United Arab Emirates. Nakakuha ang world number 49 ng wildcard sa main draw kasama ang Indonesian na si Janice Chian at mga kapwa Southeast Asian players na sina Lanlana Tararudi at Mananchaya Sawangkao. Ipinagmamalaki ni Ayala na maging bahagi ng grupo ng kabataang atleta na nagpapaangat sa tennis sa rehiyon, lalo na't 4 na Southeast Asian players ang nakapasok sa Australian Open main draw ngayong taon. Tampok sa Abu Dhabi main draw ang mga major champion na sina Elena Rybakina, Yelena Ostapenko, Sofia Kenin at Barbara Krejcikova. Pati na ang defending champion na si Belinda Bencic. Inaasahan ding bumalik si Olympic gold medalist Zheng Qinwen matapos magpagaling mula sa elbow injury. Galing si Ayala sa quarterfinal finish sa WTA 125 Philippine Women's Open kung saan natalo siya kay Camila Osorio 4-6 at 4-6. Ito ang ika-4 niyang torneo sa WTA circuit ngayong taon matapos ang ASBC Cup sa New Zealand, Australian Open at ang Manila Stint. Samantala, nanawagan si Ayala sa publiko na maging mas maingat sa pag-consume ng impormasyon online matapos niyang makita ang ilang peking balita tungkol sa kanya. Aminado siyang wala siyang kontrol sa mga ipinopost ng iba, ngunit nababahala siya sa bilis ng pagkalat ng maling impormasyon. Hinimok niya ang lahat na sumangguni sa mapagkakatiwalaang sources at maging kritikal sa mga nakikita at nababasa sa internet. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagliyab kaagad ang pinakahihintay na reunion ni na Cici Rondina at Ea Laure matapos dominahin ng Choco Mucho ang Akari 25-17, 25-23 at 25-20 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa Premier Volleyball League o PVL All Filipino Conference sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Muling nagpakita ng matinding koneksyon ang dating UST tandem na nagsama para sa 27 puntos upang pangunahan ang Flying Titans sa isang makapangyarihang panalo. Bumida si Rondina sa kanyang pagbabalik mula sa beach volleyball, kumamada ng 16 na puntos kabilang ang 14 na kills. Nagpasiklab din si Laure sa kanyang debut, may 11 puntos mula sa 8 atake at 2 aces. Inamin ni Rondina na nanibago siya sa paglipat mula buhangin patungong hardcourt. Nagpasalamat din siya na nakalaro niya muli si Laure, biro pa niyang matagal niyang niligawan para mapasama sa Choco Mucho. Hindi lang opensa ang umarangkada para sa Flying Titans. Matatag din ang kanilang depensa sa net, pinangunahan ni na Lorraine Pecaña at Jayla Atienza na may tig-4 na blocks mula sa kabuang 11 ng koponan. Sa floor defense, nagsani puwersa sina Laure at Tang Ponce para sa 14 na excellent digs. Sa panig ng Akari, si Fifi Sharma lamang ang nakapagtala ng double digits na may 10 puntos habang may siyam si Sed Domingo. Hirap namang makabuelo ang trio ni na Gretchel Sultones, Ivy Laksina at Ellie Soyud na nagtapos sa 6 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, pinaiigting ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang kampanya laban sa game fixing, pagpasok ng ika-8 season nito, kasabay ng mas mahigpit na koordinasyon sa Games and Amusement Board o GAB upang mapanatili ang integridad ng liga. Dahil sa bigat ng hamon, muling pinalakas ng MPBL ang pakikipagtulungan nito sa pambansang sports regulator upang tuluyang matanggal ang mga manlalaro, coach, opisyal at referee na sangkot sa pag-aayos ng laro. Nagpulong sina MPBL Commissioner Emer Oreta, Chief Executive Officer Joe Ramos at Chief Legal Counsel Glenn Gacal kay GAB Chairman Attorney Francisco Rivera upang talakayin ang mas mahigpit na hakbang. Kabilang dito ang mas mabigat na parusa, cross-league enforcement ng sanctions at paggamit ng integrity service providers na kayang tukuyin ang kahina-hinalang galaw gamit ang data-driven analysis. Giit ni Oreta, malinaw ang kanilang hakbang para mapanatiling patas at kagalang-galang ang liga dahil nakasalalay dito ang tiwala ng mga tagahanga. Ayon naman kay Rivera, kapag nawalan ng tiwala ang fans sa resulta ng laro, ang buong sport ang nasasaktan. Matagal nang nangunguna si MPBL founder Manny Pacquiao sa laban kontra game fixing. Noong 2019, nagsampa siya ng kaso laban sa 17 miyembro ng Soc Sergeant Marlins at noong 2024, nagban siya ng 47 players, isang isyong umabot pa sa Senado. Noong nakarang taon, hinimok niya ang mga koponan na huwag kumuha ng mga individual na may bahid ng kontrobersya. Magbubukas sa Pebrero 7 ang MPBL 2026 Pre-Season Invitational Road to Tip-Off na muling nagpapatibay sa pangako ng Liga at GAB sa patas na laro at proteksyon ng mga manlalaro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
Alagang Amoso mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamaiinit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kabilang si Gerald Anderson na ex ni Julia Barreto sa nagpaabot na pakikiramay sa Barreto family sa post ni Marjorie Barreto matapos niyang alalahanin ang peaceful and quiet moment kasama ang kanyang inang namayapa si Inday Barreto bago ang pagpanaw nito kung saan nabanggit niya sa nasabing post na isang biyaya na nagdulot ng healing sa kanya. Sinabi ni Marjorie na medyo natagalan siya bago makapag-post lalo na't ang pagkamatay ng kanyang ina ay ilang buwan lang ang pagitan sa pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Mito. Quote and unquote, "Our mom, Estrella Inday Barreto, passed away peacefully last January 29. It took me some time to post as I was still processing every emotion while making funeral arrangements. These feelings were made even more raw by the loss of my brother just 4 months ago. Pero lagi raw niyang ramdam ang Diyos sa bawat pinagdaraanan." Quote and unquote, "In every trial that comes my way, I have always felt God's guidance, protection, and grace. I felt His grace most during a quiet afternoon a few days ago at the hospital when I had my mom all to myself for a couple of hours. Just the two of us, mom trying her best to be her usual chatty self, speaking more slowly yet with the mind still clear and sharp. Without me even trying to be funny, she laughed so hard at my stories. That time was priceless." At dito na nabanggit ang huling sandali na kapiling ang ina. Quote and unquote, "But the greatest grace was 2 days after. In the morning she passed away, I was in her room with only my sister Michi and Marichi. It was peaceful and quiet. A moment I truly believe God orchestrated and one I will hold close to my heart always. They say we don't always get closure in life. Knowing God was calling my mom home, I believe He gave me something even greater, the chance to be with her at her bedside, a grace that allowed me to heal. Please keep our beautiful, feisty, strong, funny, and loving mom in your prayers. She's now with Dad and my brother Mito." Yan ang buong post niya na walang banggit ng wake details ng kanilang mommy Inday. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, baby number 3, ito ang mga tanong. Sa gitna ng naging renewal of vows ni Vic Soto at Pauline Luna para sa kanilang 10th wedding anniversary. Ayon sa post ni Pauline, pangarap ang naganap na renewal of vows nila. Quote and unquote, "Yesterday was a dream when my husband first told me he wanted to get married again. I honestly didn't think he was serious. Everyone knows how much he values small meaningful moments over anything grand. But looking back now, I am so incredibly grateful that he wanted to do this again." Yan ang umpisa ni Pauline na wala na sa itsura nila ang age gap. Pagpapatuloy niya, quote and unquote, 10 years after our first wedding with 2 kids by our side, this vow renewal just hits differently now that we have truly lived marriage, seeing that it's not only happy moments and butterflies, renewing our vows feels even more powerful. Saying those words again, this time with deeper understanding and intention, gives them so much more meaning. Celebrating our union again after 10 years only strengthens and solidifies what we share. At nangako siya ng forever kay Bossing Vic. Quote and unquote, "I want to honor my husband for loving me fully, for always respecting me, and for
choosing me every single day and for valuing me so deeply. I love you beyond words and I will love you forever. Above all, our greatest thanks to our Creator, the Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for your grace, for sustaining us as a couple, for filling us with love for one another when we need it most, and for your faithfulness to us. We are here because of you and we celebrate you. We love you, Jesus. We are nothing without you. Matagal na di umano wino-workout ng mag-asawa na magkaroon ng baby number 3. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating kabuuang pagbabalita sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Susan Aizon at sa Justin Osia sa ating Warkas. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa Balitang Business at Sports. Muli kay Steph para sa ating showbiz. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.